this energy, it's a mystery made of wonder. You never know when it's gonna make your heart go boom, 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 boom. Oh, I feel it, it's a thrill that's buzzing in my fingertips. I feel it, I feel it, chasing the unknown.
si Rose Cardin at si Johnny ay maghahayag ng kanilang sumpaan. Ako po ang kanyang ama, si Obet po, ang nagbibigay ng pahintulot. Salamat po, Mr. Alvarez at Mrs. Alvarez. Magandang hapon po sa lahat ng mga panauwing pandangal, sa mga piniling ninong at ninang, sa mga magulang kay Mr. and Mrs. Lizano. Today, before anyone else, let us behold the Lord who instituted marriage among men. Na panahon. We seek your favor today. Please, Lord, find favor. And so we ask, in the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Makakarinig po tayo ng isang awit. Ayan ng Panginoon, ng Banal na Espiritu. Ang pagiging wagas ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ng mga bagay na ito idinulog sa panalangin bago po nangyari ngayon. And each one is a gift to each other. Sila po'y kaloob ng Panginoon sa isa't isa. They prayed for this. They sought God's will for this. And this is now an answered prayer. Sinasabi po ng Biblia na unang nilikha ng Panginoon si Adan at pagkatapos ang babae. At sinasabi din po ng Biblia na ang babae ay nilikha para sa lalaki at siya'y sumasagisag ng kababaang loob, kagandahan na siyang dapat niyang maging katangian. The man is the head and the woman is the crown. Hinugot sa tadyang ang babae, hindi sa ulunan, hindi upang dominahin o kontrolin, hindi sa paanan upang siya po ay yapakan. Siya po ay hinugot sa tagiliran, malapit sa puso upang maging kapantay sa ilalim ng bisig upang siya ay pakaingatan, malapit sa puso upang siya ay pakamahalin, itangi, at pakaibigin. Sinasabi po ng unang Korinto, kabanatang 13, ang mga katagang ganito, love is patient, love is kind, love isn't jealous, it doesn't sing its own praises, it is not arrogant, it isn't rude, it doesn't think about itself, it isn't irritable, it doesn't keep track of wrongs, it isn't happy when injustice is done, buhay bilang magiging mag-asawa. Meron ba kayong nalalamang dahilan upang hindi ituloy ang kasalang ito? Wala. And because I believe these two are passionate worker of the Church of Jabez, and these are God-fearing people. And walang taglay na pagpapala ng Panginoon ang kasalang ipinilit lamang. Kaya naisung kayo, Johnny at Rose, ay magharap. Cardin Alvarez to be your wedded wife from now on and forever. You will love her just as Christ loved the church, for richer or poorer, for better or worse, in sickness and in health. You will protect and care for and be faithful to her as long as you live. Johnny. Yes, I do. Yes, Pastor. Yes. Thank you. Thank you, Johnny. And may I ask you, Rose, do you take Johnny Lizano to be your wedded husband from now on and forever? You will submit to him as the head of this home, as you submit unto the Lord, for richer or poorer, for better or worse, in sickness and in health. You will love him, protect him, and care for, and be faithful to him for as long as you live. Yes, Pastor. Thank you, Rose. Johnny, before God
before me and before all people here with us, would you express your vow to Rose today? Hi, Beb. First of all, gusto ko munang pasalamatan si Lord para sa araw nito. Without Him, maybe we will not reach this far. I also thank God kasi dinala niya ako dito sa Cavite. Dinala niya ako papalapit sa'yo. Di ko in-expect na dito ko pala makikilala yung taong inilaan ng Lord para sa akin. Simula nang nakilala ko si Lord, kasama na palagi sa prayers ko na if may makikilala man akong babae, gusto ko na siya na talaga hanggang dulo. And dumating nga yung Worship 101, kung saan ko nakilala yung babaeng sagot sa panalangin ko. At ikaw yun, Beb. Salamat dahil sa maraming pagkakataon na nakakalimot ako sa Lord, kahit di mo pansin, pero natutulungan mo akong bumalik sa Kanya. Thank you, Beb. Kasi kagaya ni Lord, na sa kabila ng imperfections ko, tinanggap at inalagaan mo ako. Pinaramdam mo sa akin na importante ako, na may worth ako dahil halos sa matagal na panahong naranasan ko ang hindi piliin hanggang sa nakilala kita. At sa pagkakataong to, salamat dahil pinili mo ako. Pinili mo akong maging parte ng buhay mo. Pinili mo akong mahalin, intindihin at makasama habang buhay. Di ko nga alam kung ano bang nagawa kong magandang bagay para i-bless ako ng sobra-sobra. You are more than enough, Beb. Beb, simula sa araw nito at hanggang sa habang buhay, araw-araw din kitang pipiliin. Araw-araw din kitang mamahalin. Di ko ipaparamdam sa iyo na nag-iisa ka dahil simula ngayon, kasama mo na ako palagi sa lahat ng tatahakin mo sa buhay. Sasamahan kita sa lungkot at ligaya. Dahil gano'n naman talaga ang totoong nagmamahal, hindi nang iiwan. Pinapangako ko na kahit minsan, subukan man tayo ng pagkakataon. Ang pagmamahal natin sa isa't isa, kalakip ng pag-ibig ni Lord ang siyang magpapatatag sa atin. Mahal na mahal kita, Beb, at di ako magsasawang sabihin at iparamdam yun sa'yo. I love you. What a beautiful vow. Parang hindi mapigil ang pag-iyak ni Mr. Lizano. No? At yun pa yung luha ng kagalakan. No? And Rose, it's your turn before God, before me, and before your principal sponsors and secondary sponsors and friends. Would you express your vow to Johnny? Hi, Beb. Una sa lahat, nais kong ilahad kung gaano ako nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat sa Panginoon sa bawat grasya na binibigay niya sa akin sa araw-araw. At higit sa lahat, sa grasya na binigyan niya ako ng isang katulad mo. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya hinayaan na hindi ko siya makilala bago ka dumating sa buhay ko. At salamat sa iyo. Salamat sa lakas ng loob mong humakbang papalapit sa akin. Salamat sa pagpili mong suyuin ako at makuha ang matamis kong oo. Salamat sa walang hintong pagdarasal para sa akin. Salamat sa pagiging matapat sa Panginoon higit kanino man. Salamat dahil inuna mong ingatan, ihanda, at ihubog ang iyong sarili. Salamat dahil hindi ka nagmadali at nanatiling nagtiwala sa proseso na ayon sa Panginoon. Salamat sa lahat ng iyong pagpapagal, nasaksihan ko man o hindi. Salamat sa mga dalisay at totoo mong layunin para sa akin. Salamat dahil palagi kang nandyan para sa akin. Salamat sa pagbibigay halaga sa mga bagay at sa mga taong pinapahalagahan ko. At salamat sa patuloy mong pagpaparamdam na mahalaga ako sa kabila ng away, hirap at pagod.
Nais ko lang din sabihin sa'yo na ipinagdasal kita at patuloy na ipagdarasal. Nung makilala ko ang Panginoon, nalaman ko kung paano niya ako inalagaan, iningatan at minahal. At ito rin ang aking gagamiting gabay upang ikaw ay alagaan, ingatan at mahalin ko ng tama at naaayon sa Kanya. Ipinapangako ko na ako ay iyong mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ipinapangako ko na hindi lang ako ang magsisilbi mong asawa, kundi isang matalik mong kaibigan. Ipinapangako ko na nahahawakan ko ang iyong mga kamay anuman ang landas na tahakin mo, at kung sakali man magkamali o madapa ka, nasa tabi mo pa rin ako, aalalayan ka. Ipinapangako ko na mamahalin kita hindi lang sa maayos na sitwasyon, kundi pati na rin sa mahirap. Palagi mong tatandaan na ipinagmamalaki kita, aalagaan at mamahalin hanggang sa aking huling hininga, dahil ikaw ang magandang regalo sa akin ng Panginoon. Tapos na. Napaka soft-spoken and tender-hearted naman, no? And palakpakan po natin yung dalawa. Stand before a gathering of witnesses, just like this, and proclaim their commitment to a lifetime of love. They recite a sacred vow. Yun naman po yun, to have and to hold from this day forward, to love and to cherish for better or worse, for richer or poorer, in sickness or in health, till death do part. Yun naman po lagi yun, simula pa nung una pa man. It's the happiest day, just like fairy tale. And when the honeymoon ends, and the courtship and engagement subside, many people realize that falling in love and sustaining a good marriage are two different things. Dalawang bagay yung ma-inlove ka, ibang istorya, at iba pa rin yung paano mo isusustain yung iyong marriage. Keeping those vows is much more difficult than they thought it would be. Now let me remind you of the foundation of marriage based on scriptures. And I'm reading from the book of Ephesians, as Paul wrote this: Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, which he is the Savior. Now as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ does the church. For we are members of his body. For this reason, a man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and they shall be one flesh. Several things, no? Ang kasal po ay it will only take an hour for the ceremony. But your decision today will take you for a lifetime. And it will be a commitment. And should I ask, how should I value my marriage? Tatlong bagay: value your spouse with an attitude of thankfulness. Ang sabi po, no, ng isang sumulat na author, one of the greatest secret to a happy marriage is gratitude, thankfulness. Value your spouse with gratitude. Somebody said this: I am grateful, gratefuler than ever before that you were born, that your love is mine, and our two lives woven and bound together. And this comes when you realize that you are not perfect, and you are so grateful to have someone who is on your side and loves you.
One spouse said, everything changed in her marriage when I allowed myself to see the amazingness of my husband. There is such power in being thankful and grateful, Johnny and Rose. It will spare you from being complainer and murmurer. You live in constant attitude of gratitude and awe of the blessing of being married to this wonderful person. Let an attitude of honorfulness fill your marriage, and all that you do will be for the glory of the Lord for years to come. And then secondly, how should I value my marriage? Value your spouse with an attitude of humility. Ang sabi ng word ni Lord, rather in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. In your relationships with one another, have the same attitude as Christ Jesus. Humility is the nature of being humble. In a spiritual perspective, this is an acknowledgement of self in connection to God and in connection of one's imperfection. Sa humility, hindi mahirap mag-sorry. Kapag meron kang humility, the spirit of humility, hindi mahirap magsabing, I forgive you. And I forget. Because not every day is perfect, and of course, there will be times your spouse makes mistakes. Rather than allowing yourself to think that you are the one carrying the relationship, you can choose to honor your spouse and what they contribute. And thirdly, value your spouse from a divine perspective. Naalala natin sa book of Genesis, when God created all living things, God told the man that he will have dominion over all living things. Siya ang nagpangalan ng mga nilikha ng Panginoon. You could just imagine habang pinapangalanan niya, kung ano yung sabihin niya, yun na ang pangalan nun. And then, dumating ang babae, and the man has to name the woman. Siya hinugot sa tadyang ng lalaki at siya pinangalanan ng lalaking babae. And that this is what he said. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man." Genesis chapter 2, verse 23. Bone of my bone and flesh of my flesh was a way of saying, you were made for me. You complete me. I desire you as my better half, not bitter half. I look to you, and I will live with you as my better half. I am in awe of God's perfect creation because you were perfectly made for me. Please accept this ring as a symbol of my love, to care for you, to love you, to give respect to you. Also accept this ring as a symbol of God's love for both of us. Throughout the days of our lives, now and forever. Now you turn. Wear this thing and express. Wear this ring as a symbol of my love for you, as a symbol of respect, and the Lord's love for the both of us, now and forever. Thank you. Palakpakan naman natin. It is also white to symbolize virginity. And I'm saying this from my heart, and I'm proud to say this, inihahatid ni Johnny si Rose ng malinis sa dambana ng kasal. Siya po'y pinagkaingatan ni Johnny. A gentleman indeed.
Inilalagay ito sa balikat ng lalaki bilang siyang puno ng sambahayan na taglay ang tungkuling marriage, man and woman became one. Jesus himself said that man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and they shall be one. Ang tali din ay sumasagisag na walang sino ang James 1:17 ay galing sa ating Ama ng kalangitan. Siyang hindi nagkakait ng lahat ng mabuting bagay. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay pagpapala nga at hindi niya dinadagdag ang kabalisahan. Even God said, in the land that I have given to you, I bless you. Mari po bang hingin ang may hawak ng Biblia sa salita ng Diyos? And let me pray for you. Today I pronounce your blessing upon Johnny and Rose. Reveal your plans, your heart. For you know your plans that you have for them. Plans to prosper them and not to harm the Lord with all patience. Ang Panginoong Kristo nung gabing siya ay pinagkanulo, kinuha niya ang tinapay, binigay niya iyon sa kanyang mga alagad ng wika. Kanin ninyo ang tinapay na ito sa ikapagpapaalala nyo sa akin. There's someone who died for you. Someone who will bless and protect your marriage. In remembrance of me, for whenever you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until His coming. Mag-asawa ay parang sugal. Maraming natatalo, pero marami pa rin sugal. And hawakan nyo ang inyong mga kapila, Johnny and Rose. Muna po siguro nung bulaklak ni po ng Biblia na ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Na siyang nagliwanag sa inyong buhay, Johnny and Rose. Be there for Rose, for your wife. Be there to strengthen, to encourage, to motivate, to pray with. Be there to seek God's help in everything. Liwanagan mo ang kandila. Ang dalawang buhay na ito ay pinag-isa ng Diyos sa kasalang ito. At ang Panginoong Diyos ang siyang magsusustain sa inyong dalawa, ang maghahati sa inyo sa isang buhay na tagumpay. In case hipan nyo ang inyong mga kandila, lagi nyong alalahanin na ang Panginoong Diyos, higit sa kanino man, ang siyang napag-isa sa inyo bilang mag-asawa. It is God who united you as one. So be there to come and trust again the Lord. Ilawan nyo ang inyong mga kandila at ilapag nyo at patuloy nyong taglayin ang gabay ng ating Panginoong Diyos sa inyong buhay. Hanapin nyo ang gabay ng inyong mga tagapayong pinili nyong mga ikalawang magulang. At higit sa lahat, the Lord I believe, will find favor in this marriage. And Tony, pangalagaan mo si Rose. And siguraduhin mo, pagsikapan mo na mamumuhay ka sa Panginoon upang walang anumang dahilan upang siya ay mamuha. Ganun din naman, Rose, malaki ang iyong gagampan ng papel sa pagiging masaya ng inyong tahanan ni Johnny. At sa inyong dalawa, turn to you for guidance, for vision and direction. The peace of Christ dwell always in their hearts and in their home. May they have true friends with them, in joy and in sorrow. May they be blessed in their work and enjoy its fruits. May problems
them to depart from your love, O Lord Jesus, but their hearts concern always for the treasures laid up for them in heaven. May the Lord grant them long life so that they will reap the harvest of a blessed life. And may you reward them with long and blessed life, and God shows his love to you to 1,000 generations as he has promised. Today we pronounce all together your blessing and favor, protection and good health. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And everybody say Amen. At ngayon, pagkatapos kong marinig ang sumpa ng inyong pagiging tapat sa isa't isa sa panghabang panahon, I, by the authority given to me by God as a minister of Church of God World Mission Philippines and by the Republic of the Philippines, I now pronounce you man and wife. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen and Amen. And anumang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. We will now go to the honoring of your parents here with us, Johnny and Rose. Di na tito eh. Papa and mami. Thank you po sa buhay nyo dahil kung wala kayo, wala rin si Rose. Di ko siya makikilala. Thank you sa pagpapalaki sa kanya kung ano siya ngayon. Magkaroon ako ng girlfriend na loving, caring. May asawa na pala. Salamat po. Pinapangako ko po na alagaan, mamahalin ko rin po siya gaya ng pag-aalaga at pagmamahal niya sa kanila. Pa. Thank you dahil sa lahat ng sacrifices niyo sa amin. Thank you kasi di kayo sumuko na mag-provide para sa amin sa kabila man ng hirap ng buhay. Nandiyan kayo palagi para sa amin. Maraming salamat. Kung di dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito. Salamat dahil tinaguyod nyo kami magkakapatid. Mahal na mahal ko kayo. Hello po. Hello po sa mama at papa. So, may script na ako kasi kinakabahan ako. So, ayan. Salamat po sa inyong maayos sa pagpapalaki kay Johnny. Isang totoo, responsable, mapagpasensya. May respeto at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin bilang bago niyong anak. Excited na po akong maging bahagi o parte ng pamilya niyo. Kay Mama, kay Mami at kay Papa, salamat sa pagmamahal at suporta sa buong buhay ko. Ibinigay niyo lahat sa akin. Sinakripisyo niyo lahat sa akin. Salamat sa masaya at komportableng buhay na binigay niyo sa akin. Salamat sa pagbibigay ng mga advice, sa pakikinig, at sa paggabay sa akin mula noon hanggang ngayon. At sa bagong landas na tatahakin ko, alam ko nandiyan pa rin kayo para sa akin. This will be the blessing of the union taken from dako sa pagpipirma ng ating We had reasons why I don't know what they are. So maybe in my like the ticking of a clock, too hard to get one. I'll never understand the way it's done.
opisyal na ipinapakilala ko po sa bawat sa Ginoong at Ginang Alvarez, Ginoong at Ginang Lizano, sa lahat po ng mga tumatayong mga principal sponsors sa mga ninong at ninang, sa mga naanyayahang kaibigan na narito, yung iyong mga best friend, yung iyong buong pamilya, ipinapahayag ko po ang bagong mag-asawa, Mr. and Mrs. Johnny and Rose Cardin Lizano. And Johnny, you may now kiss your bride and you may now kiss your wife. God bless. Ten seconds. Maligayang Pasko po. Tapos na po ang kasalan at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless everyone. Sabay-sabay po isigaw, mabuhay ang batang kasal! Masigaw ang palakpakan, mas magulo, mas masaya! Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight, show me you and I will fall in love. Everybody here at Glycerin Tagaytay Sky Garden. At sana po lahat kayo nagkaroon ng pagkakataon po na mag-selfie po sa ating towel view. Maraming salamat po in behalf of the ano ba maasahan natin ngayong gabi? Alright, also the bride squad. Ayun, so tignan natin who's gonna be ayun talagang nag-prepare or naghanda. So, mukhang excited na ako sa mga team kalalakihan. Ayan, ipakita ang kanilang special moment. Ayan, magandang buhay mo. Magandang buhay din. Dire-diretso na natin ang kasiyahan. Well, Myrene, Russell, Cedric, and Joshua. Sila po ang mga bagong masculados. Ayan. Tingnan naman natin, Diyos ko. Ayan, alright. Okay. Isa pa po ang isang araw. Alright. Ayan. Mamaya bigyan natin ng emoji yung mga nasa likod. O in LVM eh. Wala bang palakpakan dyan? Alisa, Marie, Crystal, Jake, Rachel, and Janine, May, Andrea, and Malakas ang palakpakan naman dyan! Alright, let's give it up for our bride squad. Wala bang palakpakan dyan? Ayun.
saka ni Johnny. Maraming salamat po. Alright. Ayun, maraming salamat din po, Mami. Ikaw naman po, Mami. Ayan. Mami Josephine po. No, ano naman po yung salaysay ng pasasalamat ninyo para sa lahat? Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyo at nakarating kayo dito sa aming wedding ng aming mga anak. Salamat sa inyong lahat. Ayun, mukhang napipressure ka, Mami, nararamdaman ko. Anyway, maraming salamat po. Palakpakan naman po natin sila. Alright! Ladies and gentlemen, we have Johnny and Rose, our new Mr. and Mrs. Desano. Lamang malakas sa palakpakan. Alright, ayan. There you go, ladies and gentlemen. Our Nulawan couple. Palakpakan naman natin sila. Maraming salamat po. And I would like to personally congratulate our Nulawan. Binabati natin ang bagong kasal. Maraming salamat po. This time, we would like to invite all of our beloved entourage to please join our couple for the picture taking. Palakpakan naman dyan. Alright. Golden Voice given by the Serenade Project. We thank you for that wonderful song number. And now, ladies and gentlemen, I know that most of you are aware with regards to our
Yes, ready na po tayo lumapit sa bagong kasal. Ayan, sa mga ninong at ninang po natin, sa mga magulang nila, at sa lahat ng kanilang mga kamag-anak po, ilapit na po tayo sa bagong kasal. And of course, my dear friends, sa mga nagtatanong po, kung ano pa yung ibang way ng ating pagiging bahagi ng ating tradition, we would like to inform everybody that we are also accepting GCash transfer. Ayun. Ayun. So sa mga gusto pong transfer po to the GCash, ipopost lang namin yung QR code ng bagong kasal. At sa mga so much for patiently waiting. Best man of honor, kindly remove the money shots. Ayan, lapit na po tayo sa kanila. After this segment, we are going to have our ceremonials to use our hashtag Joni Pick the Right Rose. Ayan, ulitin ko po, hashtag Joni Pick the Right Rose. Yun po yung ating official hashtag po sa gabing ito. Maraming salamat po. Alright, and now, ayan, they are slicing their cake and then symbolizes their happiness together. Ayun. At sabi nga nila, wala daw pong walang sino man ang makakapaghiwalay sa ating bagong kasal. Dahil sila ay ipinag-isa na. Magaling mag-alaga. Sa mga oras na to, gaano ba kalaki yung pagmamahal mo kay Mister? Dahil kung gaano kalaki yung pagmamahal mo kay Sir Joni, dapat daw po ganun din kalaki yung slice ng cake ang maaari mong isubo sa kanya. Handa ka naman, 1, 2, 3, and go! Alright, there you have it, ladies and gentlemen. Palakpakan naman natin ang ating bride. Ma'am Rose, thank you so much. Now, let me remind you one thing tonight, the beginning tonight, you are the head of the family. Being the head of the family, you are the provider. And for you to be able to show your love and unconditional love to your most precious wife, sabi nila para daw ipakita mo ang iyong pagmamahal, dapat naniniwala ka sa kasabihan na a happy wife is a happy life. Alright, ngayon po ipahayag ng iyong natatanging pagmamahal sa kanya. And 1, 2, 3, go! Alright, there you have it, ladies and gentlemen. Palakpakan naman natin ang Joni, thank you kasi sobrang bait mo talaga. Hindi, sobrang bait niya. At saka, thankful ako kasi katulad mo yung napangasawa ng kapatid ko. Welcome sa family namin. At saka, huwag mong pababayaan yung kapatid ko, nag-iisa lang yan. Ayun, ikaw, Be, huwag mo naman laging awayan si Joni. Sobrang bait niya, hindi marunong magalit. Kahit anong sabihin ni Rebe, hindi nagagalit eh. Minsan sagutin mo, joke lang. Ayun, basta si God yung center ng marriage nyo. Pagiging successful yan. Pag may problema kayo, pag-usapan nyo lang. Madadaan naman lahat sa usap. Ayun, thank you sa inyong dalawa. Tsaka Joni, welcome sa family. Maraming salamat to our lovely maid of honor. Now, here it goes. Ayun, Ate Rose, welcome sa family namin. And I know naman na hindi madali yung situation niyo sa journey niyo as a couple. In Matthew 22, 37 to 39, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Kasi the more na minamahal niyo ang Panginoon, the more na mas mamahalin niyo ang isa't isa. So, like what said ni ate na dapat si Lord yung center. So, sa lahat ng gagawin ninyo, and in Matthew 6 verse 33, let's seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Don't focus dun sa all these things. Always seek God first. Not second, not third, but first. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. And naniniwala ako na mas magiging perfect pa yung pagsasama niyo. Yun lang po, and God bless you. Alright, maraming salamat, best man. And to our newlywed couple, let me remind you, while drinking the wine, you need to entwine or cross your. Let's give a toast for the newlywed. 1, 2, 3, cheers! Alright, maraming salamat po. Congratulations to our newlywed couple. And thank you so much to our best man and maid of honor. Ayan, ngayon po mga minamahal ko mga kaibigan.
the long wait is over. Ayan, medyo magiging masigla na tayo after this. Father, we gather in this place in a spirit of celebration and gratitude. Thank you for blessing. Thank you for the blessing of bringing Joni and Rose together in marriage today. We ask you once again to bless their marriage, and we pray that your everlasting grace and peace would rest on their future and their life together will only bring you glory. Bless us all as we join together in the celebration meal. And may your grace and love rest on each person that is present and each family that is represented here. Let this food we're about to receive bring strength to us, and may we all enjoy this time of celebration and fellowship. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat. Lahat sa bagong kasal kay Juni kay Rose. Pasensya na po. Busog eh. Salamat at binigyan nyo kami ng opportunity na maging ninong at nina. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa Panginoong Diyos sa pagkuha sa amin. Sa inyo pong pagkakaalam ko, kasama po kami ni Julie sa trabaho. Siya po ay inspector, ako ay kanyang supervisor. Yun. Pero hindi nagkakalayo yung edad namin. Dapat sa abay ako kinuha eh. No. So, ang masasabi ko lang, ihahalin tulad ko ang mensahe ko sa larong basketball. Kasi yan ang favorite sports ko. Hanggang ngayon naglalaro pa rin ako ng basketball. Sa larong basketball, hindi pwedeng mauna ang hakbang kaysa sa dribble. So magkakaroon ka ng turnover or traveling. Ganon din sa pag-aasawa. Para ma-lessen ng mistakes, dapat pinag-iisipan. Since na mag-asawa na kayong dalawa, yung lahat ng mga bagay, pinag-uusapan yung dalawa. At huwag niyong kakalimutan ng Panginoong Diyos. Ang sabi nga sa Proverbs 3:5-6, kayawi kayong magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kayong manananga sa inyong sariling karunungan. Siya ay sangguniin nyo sa lahat ng inyong mga lakad, no? At sa inyong mga balak, at kayo ay itutumpak niya sa inyong mga lakad. So, lagi niyong kakalimutan nyo. Ano po? Tatlong puntos yun. Pangalawang puntos, sa pangalawa at pangatlong pagsasama nyo, hindi nyo maiwasan ng di pagkakaunawaan. Walang perfectong marriage. Kaya, kung darating man ang pagkakataon na hindi mo naman kagustuhan, na hindi mo naman sinasadya, no, nagkaroon ka ng mistakes sa isa't isa, mag-say sorry ka. I'm sorry. Katulad ng basketball, no, hindi mo naman intensyon na masaktan yung kapwa mo o opponent. May dala siyang bola, magle-lay up siya. Ang gagawin mo, supalpalan siya. Pero pag supalpal mo sa bola, tinamaan mukha ng kalaban mo. Hindi mo naman kagustuhan yon. So, kailangan ibangon mo yung opponent mo o player na nasaktan. Tapikin sa puwet. That's a sign of sportsmanship. Ganon din sa mag-asawa. No? Kung hindi nyo tatapikin sa puwet. Ang ibig sabihin, Iba kasi yung pag tinapik sa puwet. pag nagkamali ka, I am sorry, no sorry. Hindi ko intensyon na saktan ka. Ngayon, kung hindi niya matake yung sorry, hayaan mo siya mag-isip, patulad ng basketball. No? Binibigyan siya ng kalayaan ng malayang pagbubuslo o free throw sa free throw line. Ganon din. Hayaan mo siya mag-isip hanggang maunawaan niya na yung sorry mo ay kaya niyang tanggapin. At ang pangatlo sa basketball, ang nagmamonitor ng bawat laro ng team mo at ng kalaban ay yung coach. Para malaman niya ang opensa at depensa ng bawat laro. No po? So sa pag-aasawa, sabi nga sa Hebrew chapter 12 verse 2, focus your eyes to Jesus, the author and perfecter of your faith. So ibig sabihin, maging sentro ng inyong pagsasama ay si Jesus Christ. Kami ng ninang mo ay nagtagal ng 27 years. Pero hanggang ngayon, nagliligawan pa rin kami. Salamat sa Panginoong Diyos sapagkat siya ang naging sentro ng aming pagsasama. Kaya, yun lang ang masasabi ko. At ang title ng aking mensahe ay The Basketball of a Successful Marriage. Alright, maraming salamat po. The Basketball of a Successful Marriage na may kasamang topic. Maraming salamat po. Ngayon naman po, let's move on to our beloved representative coming from our ninang side. Ladies and gentlemen, please welcome Ninang Melanie Pebiar. Ayun.
Oo, akala ko kaninang abay lang yung mga looking niya. Ayun. Hello po, magandang gabi po. Good evening po to everyone. Kalma lang, ako lang to. Char. Okay, alright. So first, congratulations sa bagong chapter ng buhay nyo bilang mag-asawa. Ayun, may copy ako, so parang kinakabahan ako. Ayan. So, sa 10 taon na pagsasama namin ni Kuya Jermaine mo, kung si Sir ay may 3 puntos din, syempre hindi ako papatalo. Meron din akong 3. Tandaan nyo lang yung KKK. So, 3 K, ha? Ano yung unang K? Unang K, kapayapaan. Panatilihin nyo ang kapayapaan sa inyong tahanan. Oh, alam yun. Ayun, na kapag kayo ay may mga pagkakataon na hindi kayo may pagkakaunawaan, sabi nga ni Sir, wala namang perfectong marriage. So, pag may mga hindi kayo na pagkasunduan, pag alam niyo yun, may pagtatalo, mag-sign language na lang kayo. Char. What I mean is, pag-usapan nyo, upuan nyo, at wala namang hindi maaayos sa maayos na usapan. Kaya doon papasok yung pangalawang K. Ano na ba yun? Kalayaan. Kalayaan na sabihin mo kung ano ang nasa puso mo. What I mean is, kalayaan na sabihin mo kung ano yung totoo mong nararamdaman. Kung nasaktan ka, kung nasaktan niyo yung isa't isa, kung may nagkamali, sabihin niyo. For us to improve yung sarili natin, diba? Kasi kung hindi mo naman sasabihin yun, hindi rin may improve yun ng partner mo. So, sabihin mo sa kanya ng totoo at tapat at maging bukas lang ang pag-iisip ng bawat isa sa naging pagkakamali. At humility, diba? Sabi nga ni Sir, say sorry. And kung merong unang nagalit, siguro magbigay yung isa na huwag sasalubungin yung galit. So, ang technique, Rose, unahan mo na. Ayun na. Alright, so, pero again, huwag kayong hahanap ng kausap sa iba. Johnny, huwag sasabihin, oy, tropa, anong tayo? Hindi ganun, diba? So, kung sino yung, of course, kayo yung may problema, kayo yung mag-uusap. Kayo yung mag-aayos. So, ano yung pangatlong K? Pangatlong K ay katatagan. Katatagan sa pananampalataya sa ating Panginoon. Na anuman ang iyong pagdadaanan, tiyak niyong mapagtatagumpayan dahil kasama niyo ang ating Panginoon. Alright? So kami po ng mga ninong at ninang ay nandito kami para sumuporta, magbigay ng payo kung kailangan nyo. Kung parang chat lang, call lang, kung anything that you need, just free to call us, chat us, pero kung kailangan nyo ng cash, hindi ako yon. Si Ninong German nyo yun. Alright, so yun lang again. Congratulations. Mahal na mahal namin kayong dalawa. Maraming salamat po kay Ninong Melody, PBR. Ngayon naman po, let's move on to the best friends of our nulawed, beginning with the best friend of the bride. Tawagin natin si Ma'am Cristal Sapra. Ayun, Ma'am Cristal. Ladies and gentlemen, make way for Cristal Sapra. One of the most sexiest abay tonight. She stands 6 inches and tall. Body measure 36 to 24, 36. Napaka-sexy, di ba? Magandang gabi po. Ayan, Crystal. Ito yung kaninang hataw sa sayaw, no? Sorry na. Oo. Hello po, magandang gabi po. Hello po. From the start po, nakita ko talaga yung start ng love story ni Rose at saka ni Johnny. Johnny talaga po ang tawag namin. Kasi, nung first time ko pong nakilala si Johnny, kakatapos lang po ng Worship 101, tapos in-endorse sa akin ni Kuya Oli, yung aming ministry coordinator nun sa Jabez. Si Rose para alagaan for the meantime. Tapos, si Johnny, ano siya agad,
ate, pwede ako sumama. Kasi magde-fellowship kami, girls lang. Sabi ko, hindi ka pwede sumama, bawal. Babae lang to eh. Pinipilit na talaga, sumoko, titala, sumoko. Kakatapos lang ng YA. Sabi ko, ano ka ba? So parang ako yung naging yaya ni Dora nila. Sa Aldam. So lagi kong pinipigilan si Johnny, ano ba, seryoso ka ba dyan? Huwag ka na nga tumuloy. Ganun. Tapos, nakita ko naman yung talagang approach niya na, ate, paano ba? Ano bang tama? So, yun yung kinakatuwa ko kay Johnny nun eh. Kasi lagi niyang tinatanong kung anong tama. Saan ba talaga dapat? Kasi gusto niya talaga eh. When a man really loves a woman, he will pursue. Kaya natutuwa lang ako kasi God has created this time for them to be united as one spirit. 'Di ba? Parang binigay ng Lord na tatlo kayo sa relationship na to eh. Hindi kayo nila iiwan, hindi kayo nila papabayaan. I mean, wala akong asawa to give you the advice, but all I know is that God is with you. Nakita ko kung paano pinag-pray ni Johnny, si Rose, kung paano pinag-pray ni Rose si Johnny with the iyak and the storm. Pero nakikita ko talaga na yung pag-ibig ng Lord sa kanilang dalawa is very true. Kaya kung marunong lang po tayong maghintay, darating at darating. Sabi sa tamang panahon. Yun po. And God bless you. God bless you, mga... Maraming salamat kay Ma'am Melanie. Thank you so much. Now, So, congrats sa inyong dalawa and thank you for inviting us. Sportman. Tapos, siguro, sa'yo, Joni, message ko lang sa'yo is, be the leader of your spiritual leader of your family. Ibig sabihin, protektahan mo yung pamilya mo. Pamilya niyong dalawa. And of course, spiritual leader, ikaw din yung mas magyakag sa kanila, sa Panginoon. And let God be the center of your relationship. Tsaka, leader, ibig sabihin, makinig ka sa asawa mo. And Rose, saksi kami. Ayan. Kami kung gaano kakamahal ng kaibigan namin. Walang nasabing hindi maganda sa iyo yan. Puro maganda. Pero nabalitaan ko hindi mo daw pinapasok ng bahay yan yung huling labas namin. Pasensya na late talaga kami. Ayun, darating yung panahon siguro na magkakamali yung kaibigan namin. Sana, ayun, bigyan mo siya ng pagkakataon. Turuan mo sarili mong magpatawad. Forgive and forget. Ayun, God bless sa inyong dalawa at masaya kaming mga kaibigan mo na naging parte kami ng wedding ninyo. God bless. Alright. Maraming salamat po sa ating matining idol na napakadaming tagahanga. Okay. And naman po the next person would be one of the most important persons tonight. So, po sa atin. Magandang gabi rin sa'yo, pare. Sana ang payo ko sa iyo kung dalawa, masaya sa iyong kalagayan, masayang pagsasama, at saka umasin sa inyong buhay. Ayun, medyo choppy lang si Daddy, no? Maraming salamat sa sponsor natin, Ginebra San Miguel Beer. Iba ang lakas. Okay. Ngayon naman po, ladies and gentlemen, palakpakan naman natin ang mga pagmahal. And of course, the loving mommy of the bride, Mommy Milagros Alvarez. Masyadong masasabi sa kanila kasi kilala ko na si Johnny. Dahil matagal na naging mag-boyfriend. Ayun, ang ganda na tugtog, pakilakas na. Basta ano lang, Bata pa lamang ang bagong kasal. Nakita ko na sa kanila na sila ay mag-aasawa at pinagtagpo ng tagana. Dahil naniniwala ako na bilang isang broadcaster ng Pilipinas na tinagulang kay Susan tayo, ang aking anak ay bata pa lang tumaharap na sa salamin at pangalan ng asawa niya ang kanyang binabanggit. Noong una, nananawagan ako sa Panginoong Diyos kung siya ba ay nasasapian ng mga masasamang espiritu.
Ang laki niyang sinasabi sa umaga pagkagising niya, Joni sa umaga, Joni sa tanghali, at Joni sa gabi. Hanggang dumating ang pagsubok at dagok sa aming buhay. Ito ay di ko kinaya dahil ang aking anak ay maraming nagsasabi kamukha daw ni Maymay Entrada. Kaya nung narinig kong inawit ni Maymay ang ama kabugera, akala ko siya na talaga si Maymay. Pero isa lamang ang kinakatakot ko sa bagong henerasyon. Napagtagumpayan namin malalagpasan ang pandemya na bumabalot sa ating lahat. Pero isa lamang ang kinakatakot, kinakakaba ng aking puso. Dahil ang mga bagong kabataan ngayon, konting kibot, nagpo-post sa social media pag nag-aaway sila. Pero naririnig ko, nagbabanta ang aking anak na pag inaway siya ng kanyang asawa, hindi siya magpo-post sa social media, bagkus tutulog siya sa tanggapan ni Rapi Tulfo. Nagmamahal. Mami, susal tayo. Alright. And then joke lang, kidding aside, what would be your message? That coming from the hypothalamus of your heart. Wala akong message. Basta kung nagka-problema kayo, nandito lang kami palagi. Tsaka, basta alam ko naman na ang pananampalataya nyo, ganun kayo kakapit kay Papa Jesus, kaya pagpatuloy nyo lang para lahat ng pagdadaanan nyo kahit anong pagsubok. Ay, maraming salamat. Totoo naman, oh. I love the way you use Papa Jesus. You know, Good evening po. Ako po si Russell Golanes from Dasmariñas, Cavite. 26 years old po. naniniwala sa kasabihan? Ay naniniwala sa kasabihan, God is good all the time. Alright, very safe. Ngayon ba tayo walang dito, sir? Jumel Fabros, ang kilabot ng Dasmariñas. Motto, all the time, God is good. Alright. Maraming salamat po. Now, let's meet. Hi, good evening. Lee Mendoza. 34. Then, stay put lang. Darating din yan. Ayun, maraming galing. Okay, ngayon po, ganda nila. My name is John Cedric Enriquez, from Dasmariñas, Cavite. Cedric! Insurance ba kailangan mo? Ako kailangan. Kaya okay lang, God is good all the time. Kaya mo papamalakpakan man lang. Alright. Oo, napakabait naman ng Diyos dito. Gwapo na, talented pa, oh, di ba? Alright. Mukhang may pinagdadaanan yung isa, oh. Alright. Hey, 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 hey. Pose! Alright, ngayon po, magiging hurado natin. Sino ang mananatili po? Ayan, sa mechanics kasi ng game natin. Sino po sa palagay ninyo dyan yung may iwan? Ilan ba? Lahat. Isa lang po dapat ang maiwan. Si Jomel! Alright. Ngayon po, papalihin ko yung tradition ng game ninyo. Since si Jomel po ay nandirito, ayan, coordinator, pakikuha ngayong kaibigan namin. Ikot po, ikot! Ikot lang po, ikot. Bawal ang bantay, sarado, ikot! Oh, wala pa po, wala pa. Alright, ikot lang po, ikot. Oops! Ayun, nauna talaga siya. Ayan, maraming salamat po. Ayan, so this time, susunod na tayo. Okay, nakalimutan ko yun ng sabat tumatagal, paliit po ng paliit ang ibuan. Alright, balik po natin, sir. Open wider, good luck, and 1, 2, 3, go! Ikot po, bawal ang bantay, sarado, bawal. Ayun, wait lang po. And cut! Alright, out na si madam. Okay, apat na lang ang natitira. Good luck. Ayan. So, pakilagay lang sa likod yung kamay mo. Alright? Huwag ka magalala kung ano yung mga bagay na meron ka. Meron din ako niyan. Alright. So, good luck in 1, 2, 3, go!
So may bawal hawak, nalagay lang sa likod ng kamay. Ayun. Oh, stop! Ayun, nauna po yung babaeng naka-gold. Ayan. Since tatlo na lang sila at mukhang ikaw ang mananalo, kaibigan. Ang ibon po na magagawa nila, medyo baliin lang natin ang konti at pahirapin natin. So ang ibon po ay ito na lang po. Alright, good luck. And 1, 2, 3, go! Bawal ang bantay sarado, bawal! Oh! Ayun! Ayun, dalawa na lang po. Pero since dalawa na lang at mukhang magaling naman tong dalawa na to, pasensyahan tayo dahil ang ibon po na magagawa nila from there, eto na lang po ngayon. Alright. Okay. Good luck in 1, 2, 3, go! Alright. Ikot! Oh, galing! Wait lang po. Sa huling round, nakalimutan kong i-announce. Kung sino po yung may hawak ng ibon, yun po yung panalo. Alright! Alright! Ayun, sayaw! Ilabas mo yung mga dante gulapa moves mo dyan. Alright? Ayan, sayaw! Alright! Oh my God! Ayun! Oh my God! Ayan! Ayun! Ngayon, dahan-dahan gumiling-giling pababa. Giling-giling pababa po. At dahan-dahan pumasok. Alright. Ngayon po, let's get inside the wonderful park of your misis. Okay, go! Ayun, kasalukuyan na nga pong papasok sa loob. At alam ko po, napakaraming mga magagandang tanawin dyan. Nandiyan ang bumukad yan ang mga magaganda at mga nangangamoy na bulak-bulak. Alright. Alright, ayun. Ang bilis naman. Ano ba trabaho mo, sir? Seaman ka ba? Ngayon po, kunin mo na yan. Luhod ka lang po, manatiling nakaluhod. Ano sa palagay may mga bagay na babalik-balikan mo dyan? Ino-consider mo ba yan bilang kalangitan? Ah, sir? Oo, since yan lang mismo nang galing. Sa mga lalaki na dito, kayo po ay tawa ng tawa. Alam ko po kasi na talaga namang one of a kind experience ang makapasok sa loob ng paradise. Ngayon po, pero lagi ninyong tatanda sa buhay ng tao, sa mga kalalakihan. Maraming salamat po. Tayo na po ang ating row. Maraming salamat. And then dito na po ang ating couple. Alright. Oh my God. Oh my God. Alright. Ayun, ang galing. Mukhang galing to sa gay bar dati. Mukhang sa sideline ah. Ayun, go Jumel. Alright, ayun. Ayun, kasalukuyan. Ayun, dahan-dahan lumukod po. Ayan, ngayon po, alam mo na ba pangalan niya? Si Deline. Deline, si Jumel. Ngayon po, kayo ba yung magkakilala personally? Hindi, this is the first time na nakita mo siya. Nung una mo siyang nakita, anong masasabi mo sa kanya? Maganda. Pero sa'yo na mismo nanggaling na maganda siya. At siya ay isang dalagang Pilipina. Lagi mong makakatandaan na kaming mga babae dapat nagbibigay kayo ng respeto. So for you to be able to give respect to this beautiful Deline, kailangan mo munang tanongin ang kanyang permiso kung ipapapasok niya ang garter. So kailangan mo siyang tanongin sa ganitong pamamaraan. Deline, maaari ko bang ipasok ito? In 1, 2, 3, go! Deline, Lakasan mo, lakasan mo. 1, 2, 3, go! pwede ko bang ipasok? Deline, anong sasabihin mo? Ipasok mo lang na. Pero huwag kayo sasagad. Okay, 1, 2, 3, go! And stop muna po. Sa mga kaibigan ni Jumel, higher all over! Higher now, higher! Higher! Ayan, higher! And, oh my God, stop! Ayan, ladies and gentlemen, higher all over! Higher! 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 And stop! Ayan, higher all over! Higher now, higher!
Ayan, oh my God. Nasa tuhod na po, ngayong panahon na papalapit na ang Kapaskuhan. Papayagan pa natin siyang itaas pa. Higher or lower? Higher now, higher, go. Ayun, maraming salamat. Usually talaga, dapat Jamel, tatanggapin mo yung gamit din ng bibig. Pero since hindi naman kayo magkakilala pa, patatayuin ko na lang kayo for the picture taking kasama ng bagong kasal. Ngayon po, another one. Guys, magkaharap naman yung mag-asawa at yung mag-partner. Nagkakaya, ibig sabihin mayroong chance. Alright, maraming salamat po. Palakpakan naman natin sila. Ano yun, worship 101 namin. Parang audition sa choir. Doon kami nagkakila. Naging magka-team kami sa magka-team kami sa recital. Then, kasama ko sa grupo niya. Actually, ano yun parang absent ako nung nag-groupings, pero nung bumalik ako, nakigrupo na lang ako kung paninong available. So parang, ayun, parang destined din talaga. Nung nagkakabiroan kami, bigla siya nag-PM ng hi or parang hiningi niya yung number ko ulit sa GC sa messenger, hiningi niya yung number ko ulit. Sabi ko, hi, hindi ba hiningi mo na kahapon yun? Bigla siya tumawag. Ay talaga niya yung number eh. Nung tumawag siya, sasagutin ko na, bigla niyang binaba. So sabi ko, ba't mo binaba? Sabi niya, ay pwede ba akong tumawag? So parang sa isip ko, ay may something siguro to. Kaya may something to. Kaya bakit ganon? Friendship lang naman yung turing ko sa kanya. Nung araw na sasagutin ko na siya, hinihintay ko yung tanongin niya ako kung kailan ko siya sasagutin. Hindi siya nagtanong. Pauwi na siya sa kanila. Sabi ko, hindi pa niya sinasabi, hindi pa niya tinatanong. Kaya sabi ko, paano ko siya sasagutin kung hindi siya nagtatanong? Sinabi ko na lang bago siya umalis. May sasabihin ako. Sabi niya, oo. Oo, tapos sabi niya, Lumalis pa. Oo, sinasagot na kita. Tapos yun, iyakap niya ako. Inis niya ako po. Dati, parang nagkaroon pa nga ng, kasi yung sing-sing na in-order ko, dapat, dumating na. May 7 yung anniversary namin, doon ako magpo-propose. Family lang talaga. Intimate lang din. Yun yung gusto namin. Tapos yung sing-sing, wala pa. Nag-update pa nga ako sa orchestra, sabi ko, baka nandiyan yan yung sing-sing kasi in-order ko pa siya. Habang kumakanta kami ng duet, parang bigla na lang siya lumuhod, tapos nag-i-speech siya doon. Sabi ko, ano nangyayari? Tapos yun, biglang may sing-sing. Sabi niya, doon niya ako tinanong. Papakasalan ko siya. And yun, doon ko sinagot ang aking matamis na ako. Pinapangako sa iyo na kung ano man yung pagmamahal, pag-aalaga na ibigay ko, dodoblein ko kayo kasi yun yung deserve mo. Sobrang sweet mo, sobrang maalaga mo, lahat ng pagdadaanan mo sa buhay. Sisiguraduhin ko na nandun ako sa tabi mo kung dumating man yung point na yun sa buhay mo. So, hi Bev. Una sa lahat, syempre, thank you kasi hindi ko alam. Thank you sa Lord kasi dumating ka sa buhay ko. And talagang nagdaan ka ng time. Talagang pinurso mo ko. Talagang nagtyaga ka. Na almost 1 year, niligawan mo ko. And talagang hindi ka tumigil, hindi ka huminto sa pagsulo sa akin. Una kang minahal ng Panginoon at una akong minahal ng Panginoon. And of course, dun manggagaling yung strength ko para unawain ka, para mahalin ka, para alagaan. Lakas sa ating dalawa. Sa next journey natin, mahal na mahal. Gusto mo ba? 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 Gusto mo ba?
salamat dahil pinili mo ako. Pinili mo akong maging parte ng buhay mo. Pinili mo akong mahalin, intindihin at makasama habang buhay. Hindi ko alam kung ano bang nagawa kong magandang bagay para i-bless ako ng sobra-sobra. You are more than enough. Salamat sa pagpili ko suyuin ako at nakuha ang matamis kong oo. Salamat sa walang hintong magdarasal para sa akin. Salamat sa pagiging matapat sa Panginoon higit kanina. Salamat dahil inyong mong ingatan, ihanda, at ihubog ang iyong sarili. Salamat dahil hindi ka nagmadali at manatiling nagtiwala sa proseso na ayon sa Panginoon. Simula sa araw nito at hanggang sa habang buhay, araw-araw din kitang pipiliin. Araw-araw din kitang mamahalin. Hindi ko ipaparamdam sa iyo na nag-iisa ka dahil simula ngayon, kasama mo na ako palagi sa lahat ng tatake mo sa buhay. Kasamahan kita sa lungkot at ligaya. Kaya gano'n naman talaga ang totoong nagmamahal, hindi nang iiwan. Sinapangako ko na kahit minsan, subukan lang tayo ng pagkakataon. Ang pagmamahal natin sa isa't isa, kalakip ng pag-ibig ni Lord na siyang magpapatatag sa atin. Mahal na mahal kita, Beth, at di ako magsasawang sabihin at paramdamin sa'yo. I love you. Pinapangako ko na mamahalin kita, hindi lang sa maayos na sitwasyon, kundi pati na rin sa palagi mong tatandaan, may pinagmamalaki kita, aalagaan at mamahalin hanggang sa ating buhay ngayon, dahil ikaw ang magandang regalo sa akin. Alright, there you go, ladies and gentlemen, our City Edit video presentation. Palakpakan naman natin. The Perfect Moments Production. Alright, maraming salamat po. Ayan, sa ating pong bagong asal. Ayan, dito po tayo sa gitna because this was Sa lahat, pinapasalamatan namin. Lahat kayo na nakipag-celebrate sa amin sa very important events na to sa buhay namin. Salamat dahil kasama namin kayo ngayon sa na nagsasaya. Kasama namin kayo ngayon hanggang sa oras na to. Tapos, nagpapasalamat din po kami sa mga sponsors namin, sa mga principal sponsors, sa ninong-ninang na willing na maging guide, na magbigay ng guidance sa amin sa journey namin na bagong tatakin ngayon. And also sa mga suppliers namin, sa back studio, ang ganda ng sounds, di ba? Tapos, yun sa Relate Project, yun tumugtog sa atin, di ba? Habang naghihintay, hindi tayo na boring. Kasi ang ganda naman talaga ng boses at tugtugan. Tapos, sa photo and video, yun, sa Perfect Moment Creatives, na napakababait nung masaya kasama yung mga videographer at photographer. Tapos, Print to Pic, yun, yung photo booth. Thank you po sa time nyo at sa service nyo po. Natuwa po siguro yung mga guests namin para sa service nyo po. Sa host, yun, kay Miss Melay na
napaka-lively. Nakita naman po yung naging feedback ng ng audience, 'di ba? Na hindi naging boring yung time ng reception. Yung thank you po. Sa coordinator yan kay Miss, nakalimutan ko na ang pangalan. Dalawa, tsaka Miss Jessica. Yan, na nag-coordinate throughout the day. Na nakita namin yung pagod, maya't maya, punta dito, punta doon. Maraming salamat po. Alright, ladies and gentlemen, like what I've said, we have come to the end of our program. Mali po, we are from Lasuri, Tagaytay na patuloy na babati ng may God continue to bless our lovely couple. May God continue to bless everybody. Enjoy the rest of the night. Have a great night. Ingat po kayong lahat sa pag-uwi. Maraming salamat po at mabuhay ang bagong kasal. And of course, advance Merry Christmas sa lahat. And I love you all. Thank you.